Ang paborito kong ugat na gulay, kulay kahil na hindi kaiiwang matamlay. Dahil sa taglay nitong katangian bilang pampahaba ng buhay, kahit sila ay mayroong magkakaibang kulay, iisa ang layunin at ito'y sama-samang mabuhay. Yan ang carrots mga kaibigan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alam nyo ba na ang carrots ay mayroon itong iba't ibang uri ng kulay? Karaniwan natin nakikita ito na kulay kahil o orange, bagaman may iba't ibang kulay ito katulad ng lila, itim, pula, puti at dilaw. Lahat sila ay mga domesticated form ng ligaw na carrot, katutubo sa Europa at Timog Kanlurang Asya, partikular sa Persya. Paano ba nabuo ang salitang carrots? Ang salitang carrots ay unang naitala sa English noong 1530 na hinirang mula sa Middle French carrots na nanggaling sa salitang Latin na kuruta mula sa sinaunang Greek karuto na orihinal na mula sa Proto-Indo-European na ker na ang ibig sabihin ay sungay dahil sa hugis sungay nito. Sa Old English, ang mga carrots na karaniwang puti sa panahong iyon ay hindi malinaw na nakikilala sa mga parsnip. Ang dalawa ay sama-samang tinatawag na muro mula sa Proto-Indo-European na muro na ang ibig sabihin ay nakakain na ugat. Sa German ay muhre at mukab naman sa Rusya. Ang carrots ay isang biennial na halaman sa pamilya ng Umbelliferaceae. Sa una, tumutubo ito ng isang rosette ng mga dahon habang binubuo ng pinalaki na ugat. Ang mabilis na lumalagong mga kultivar ay naghihinog sa loob ng 3 buwan o 90 araw pagkatapos ng paghahasik ng buto, habang ang mas mabagal na pagkahinog ay nangangailangan ito ng karagdagang panahon na umaabot hanggang 120 araw. Ang paglalarawan sa carrots na may label na hardin mula sa Juliana Anicia Codex, isang 6th century AD Constantinopolitan na kinopya ng Greek physician na si Dioscorides, ang pharmacopoeia ng mga halamang gamot noong 1st century. 3 uri na magkakaibang carrot ang inilarawan at ang teksto ay nagsasaad na ang ugat ay maaaring lutuin at kainin. Ang isa pang kopya ng gawaing ito mula sa huling bahagi ng ika-6 o unang bahagi ng ika-7 siglo ay karaniwang may parehong mga paglalarawan. Sa Espanya ay ipinakilala ng mga Moro ang halaman na ito noong ika-8 siglo at noong ika-10 siglo na ang ugat mula sa Kanlurang Asya, India at Europa ay kulay lila. Sa ika-11 siglo, ang eskolar ng Hudyo na si Simeon Seth ay naglalarawan ng parehong pula at dilaw na carrot, gaya ng ginawa ng Arab Andalusian noong ika-12 siglo sa agricultural na si Ibn al-Awwam. Sa parehong panahon sa ika-12 siglo, ang mga nilinang na carrots na ito ay lumitaw sa China. Sa pagdaan ng panahon, nasilayan naman ito sa bansang Japan noong ika-16 o ika-17 siglo. Habang sa bandang Netherlands, maraming nagsasabi na ang mga Dutch grower ay lumikha ng orange carrots noong ika-17 siglo upang parangalan ang Dutch flag noong panahong iyon, kasama si William of Orange o mas kilala sa tawag na William the Silent. Ngunit mariing tinututulan ito ng ibang otoridad. Ayon sa kanila, kulang sa kapanipaniwalang ebidensya ang pag-aangking ito. Habang ang mga European settler naman ay ipinakilala ang carrot sa kolonyal na Amerikano noong ika-17 siglo. Sa Bikington sa Somersetshire kung saan unang nagpunla ng modernong carrots, naalaala ng ilang napakatandang tao doon noong 1668 ang kanilang unang pagdala rito. Sa kanilang pagpunla, napag-alaman nila na pagkatapos ng pagtubo ay nagpapakita ito ng isang natatanging paghihiwalay sa pagitan ng ugat at tangkay. Ang tangkay ay mas makapal at walang mga literal na ugat. Subalit sa itaas ng dulo ay nandoon ang dahon ng binhi. Umaabot naman ng 10 hanggang 15 araw bago lilitaw ang totoong dahon pagkatapos ng pagtubo. Kapag ang tangkay ng buto ay humahaba para sa pamumulaklak, ang dulo ay lumiliit at nagiging matulis. Humahaba ito pa itaas upang maging isang mataas na branch inflorescence mula 60 hanggang 200 cm ang taas.
Karamihan sa mga ugat ay binubuo ng isang pulpy outer cortex o phloem at isang panloob na core o xylem. Ang mga dekalidad na carrots ay may malaking proporsyon ng cortex kumpara sa core. Ilan sa mga cultivars ay may maliit at malalim na pigmented core. Ang ugat ay maaaring lumitaw na walang core kapag ang kulay ng cortex o core ay magkapareho ng intensity. Karaniwang mahaba ang mga ugat nito na korteng kono. Bagamat may mga cylindrical at halos spherical na cultivars, ang diameter ng ugat ay maaaring mula sa 1 hanggang 10 cm. Humahaba naman ito mula 5 hanggang 50 cm. Ang pag-unlad ng bulaklak ay nagsisimula kapag ang flat meristem ay nagbabago mula sa paggawa ng mga dahon sa isang nakataas na conical meristem na may kakayahang gumawa ng stem elongation at isang kumpol ng mga bulaklak. Ang cluster ay isang tambalang umbel at ang bawat umbel ay naglalaman ng ilang mas maliliit na umbellets. Ang isang malaking pangunahing umbel ay maaaring maglaman ng hanggang 50 umbellets. Bawat isa ay maaaring magkaroon hanggang 50 bulaklak. Nagbabago naman ang kasarian ng mga bulaklak na ito sa kanilang pag-unlad, kaya ang mga stamen ay naglalabas ng kanilang pulin bago ang stigma ng parehong bulaklak. Ang pagkakaayos ay centripetal, ibig sabihin ang mga pinakamatandang bulaklak ay malapit sa gilid at ang mga pinakabatang bulaklak ay nasa gitna. Ang karaniwang panahon ng pamumulaklak ng mga individual na umbel ay 7 hanggang 10 araw, kaya ang isang halaman ay maaari na sa proseso ng pamumulaklak sa loob ng 30 hanggang 50 araw. Ang mga natatanging umbel na floral nectaries ay nakakaakit sa mga pollinating na insekto pagkatapos ng fertilization. At habang umuunlad ang mga buto, ang mga panlabas na payong ng isang umbel ay yumuyuko papasok na nagiging sanhi ng pagbabago ng hugis ng umbel mula sa bahagyang matambok o medyo patag hanggang sa malukong, at kapag nakakap, ito ay kahawig ng isang pugad ng ibon. Narito ang mga partikular na benepisyo sa kalusugan ng karot at impormasyon sa nutrisyon. Ang mga carrots ay mayaman sa sustansya na nagtataguyod ng iyong kalusugan. Naglalaman ito ng mga antioxidant na maaaring makatulong na protektahan ang iyong mga sel mula sa pinsala at maiwasan ang mga kondisyon tulad ng kanser at sakit sa puso. Pagdating naman sa kalusugan ng mata, ang mga carrots ay sagana sa vitamina A na mahalaga sa patuloy na kalusugan ng mata. Inuugnay ng ilang pag-aaral na ang mababang antas ng vitamina A ay may mas malaking panganib ng night blindness. Napakahalaga din ang carrots na ito para ibaba ang panganib sa kanser. Ang mga carotenoid ay makakatulong sa iyong katawan na maprotektahan laban sa ilang uri ng mga kanser. Ipinakita ng isang pag-aaral na ang pagdadayet na mayaman sa beta-carotene ay maaaring makatulong sa mga lalaki na maprotektahan laban sa kanser sa prostate. Iminungkahi ng isa pang pag-aaral na ang compound ng halaman na lutein na matatagpuan sa mga karot ay maaaring mabawasan ng panganib ng colon cancer kapag isinama sa pagdadayet. Ang iba pang pag-aaral ay nagpahiwatig na ang mataas na paggamit ng vitamina E ay maaaring mabawasan ang panganib sa kanser sa tiyan na kilala rin bilang isang gastric cancer. Perpekto din ito para sa gustong magpapababa ng timbang. Ang mga karot ay may kakaunting calories sa bawat serving. Makakatulong ang mga ito sa iyong pakiramdam na busog para hindi ka kumain ng marami. Sa pangkalahatan ay mababawasan ang paggamit ng kalori, pagsuporta sa pagbaba ng timbang at isang malusog na diet. Ang mas mataas na pakiramdam ng sobrang busog ay mangyayari dahil ang mga karot ay isang mahusay na pinagmumulan ng fiber. Sa pagkonsumo ng carrots ay inuugnay din sa pag-aaral para sa pagpapababa ng kolesterol kapag isinama sa diet. Pagdating naman sa nutrisyon, ang isang serving ng sariwang gadgat na carrot na may sukat na kalahating tasa ay nagbibigay ng mga sumusunod na nutritional facts. Para sa calorie ay mayroon itong 23, sa taba ay 0 grams ito, habang 0 mg naman para sa kolesterol, 38 mg sa sodium. Sa kabuuan ng carbohydrates ay mayroon itong 5 gramo. Sa dietary fiber ay mayroon itong 2 gramo. 3 gramo naman para sa sugar, habang sa protina ay mayroon 1 gramo.
Bukod sa 184% sa pang-araw-araw na halaga ng kalusugan ng vitamin A dulot ng isang serving ng carrots, ay napakayaman din ito na pinagmumulan ng vitamin C, iron, biotin, vitamin K1, potassium, vitamin B6 at lutein. Bilang paalala po mga kaibigan, ang carrots po ay bagamat mababa sa calorie at puno ng mga mahahalagang sustansya, posibleng makaranas ka ng negatibong epekto sa kalusugan mula sa pagkain ng carrots kapag masyado itong marami. Sa isang bagong naitalang kaso, isang 48 taong gulang ang humingi ng medikal na atensyon matapos ang kanyang balat ay naging dilaw at siya ay nakaranas ng pananakit ng tiyan. Siya ay na-diagnose na may constipation, hypercarotinemia o orange of discoloration of the skin at posibleng vitamin A toxicity. Natukoy ng mga doktor na ang mga kondisyong katulad nito ay sanhi ng 6 hanggang 7 pounds ng carrots na kinakain niya kada linggo. Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay tumatangkilik ng mga carrots na ito bilang isang magang merienda o isang ulam, sapat iyan upang hindi maging sanhi ng alinman sa mga sintomas na ito. Mga kaibigan, kung kayo po ay bago pa lang napadpad sa channel na ito, maaari pong paki-like, subscribe, wag na rin po natin kalimutan ang ring bell notification para ma-update tayo sa mga susunod pa natin mga video. Maraming salamat po!